Ito mga kadad sa isang Kondura, split type inverter yan. Bigla na lang daw ayaw sumindi. Ngayon, i-check natin yung remote niya. Ayun o, umiilaw naman. Pero kahit anong pindot natin mga kadad, ayaw pa rin sumindi. Ano kaya nangyari? Kakagamit lang daw kanina ni ma'am, tapos nung sindihan niya daw uli, ayun, ayaw na. So mga kadad, ang gagawin natin, i-check muna natin tong supply niya, yung power. Pag mga power supply ang nawala or ayaw mag-on ng aircon, unang-unang i-check natin talaga dapat dyan. Para sa akin, mga dad, sabi sa pagtotrouble ko ay yung power supply. Kasi siya yung nagbibigay ng kuryente para mabuhay yung aircon. So ito, ilalagyan lang natin ng test prod. Tapos, ayan, 37.2 lang yung kuryente na nakuha natin. Ibig sabihin, hindi talaga under yung aircon kahit na anong gawin natin. Ngayon, ito troubleshoot natin siya. Tinanong ko yung breaker, ito pala yung breaker. Kung makikita nyo yung breaker, nakababa siya. Pero baligtad kasi pagkakabit, kaya naka-on yan mga dad. Nakita nga natin mga dads na nakatap siya sa outlet, yung power supply niya na papunta sa aircon. So kumuha lang sila dito sa outlet. Ang gagawin natin, check muna natin dito kung may power siya. Kung ano man ang makuha natin dito, magkaroon man siya ng kumpletong power o hindi, at least alam natin kung saan tayo tutungo. Pupunta ba tayo dito sa taas ng breaker o pupunta tayo sa electric panel nila? Ay mga dad, so check lang natin. So ayan, medyo lubog na kasi dito yung outlet niya. Sinubukan ko saksakin or ilagay yung test pad. Umaatras lang yung outlet niya. Kaya ginawa ko dito na lang sa extension ako nag-check mga dads. Ayan. Inaayos ko lamang yung test pad kasi medyo maluwang yung mga extension na ganyan, kaya dapat nakatagilid ng konti yung mga test pad natin. Ayan mga dads, nakakuha tayo ng 221 volts. Ayan, ibig sabihin mga dads, dahil nakakuha tayo ng 221 volts, meron siyang power papunta doon sa electric panel. Ngayon ang problema, nandito lang yan mga dads. Mula dyan, papunta dito, ang gagawin natin, i-check natin dyan sa breaker. Ito na nga mga dads, i-check muna natin dito sa taas. So kung mapapansin nyo, baliktad yung breaker natin. Ibig sabihin, yung line side natin, nandito sa baba. Ayun. So, nakuha natin ay 37.4. So, alos same siya dun sa outlet. Ibig sabihin, yung problem niyan, nasa baba mga dads, papunta dun sa outlet. Kaya ang gagawin natin, i-check muna natin yung outlet dito sa baba. Ayan, tatanggalin lang natin to. Then, ayun, katulad nga kanina mga dads, re-replay ko lang or i-test ko lang uli, ipapakita ko lang sa inyo, na nakakuha tayo dito ng 221 volts. Ito nga mga dads, napansin nyo, hindi stable yung reading niya kasi nahirapan ako, lalo na isa lang kami yung pinagtitest ko. Pero ayun, nakakuha tayo ng 221 volts. Yan, tatanggalin natin to. Itetest muna natin tong outlet. Dito, dapat makakuha din tayo ng 221 volts. So, sigurado yun kasi sa extension nakakuha tayo. Sigurado rin na makakuha tayo dito. Ngayon, bubuksan na natin tong outlet mga dads. So, tara, let's go! Dito, tatanggal na ni partner yung tornilyo nag-iisa para matanggal na natin yung outlet na mabuksan na. Ayan, pagkabukas mga kadads, kailangan natin ng long nose para mahila natin siya. Ayan. So, problema. Ayan. Naglulos siya doon. Ayan, pakagalaw para may dikit lang ang wala. Subukan natin. Dito. Dalawang wire ngayon. Ayan, 221. Sabihin, yun yung naglulus siya dito. Ang dami kayong breaker para sigurado. Ito nga mga dads yung nakita namin dito sa pagka-splice niya. Medyo maluwang tong isa oh. Tapos yung isa rin medyo nag-iba na yung kulay ng pagkatansyon niya. Gagawin natin mga dads ay tatanggalin natin to. Tapos puputulin natin yung wire na isa para bago yung wire niya. Tapos i-re-splice natin siya ulit mga dads. Para maganda yung kapit talaga. So tara mga dads. Let's go! Dito na nga mga kadads, pauna ko lang mga kadads na nakapatay yung breaker natin. Kaya kahit tawakan natin, safe tayo mga kadads. Ayan, so nire-splice natin, pinutol, then dinugtong ulit para maganda yung connection at maganda yung flow ng kuryente natin mga kadads. So mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan nyo itong video nito at may natututunan kayo, please don't forget to like and share our video. Ay napakalaking tulong na ito sa ating channel. Ma'am, kabit-tala pa rin yung outlet mo? Kabit-tala pa po? Yun ang nga tinanong ko si ma'am kung ilalagay pa ba natin yung outlet niya kasi nga sira na at walang kapit. Pero functional pa naman sila. So sabi niya na ilagay pa. Monday happiness siya ma'am.
Nakalupad natin na, ma'am. Dati, talagang kaya na ng tao. Hindi masakit na hindi, puro nakurakot. Shoota. Pag tao ka pang kamalimpanyal mo. Kaya rin Kaya mo na po, nakadi ka kailangan. Ayun na nga mga dads, at nakuha pa namin magchismisan ni ma'am about sa magiging piyesta at sa paghahanda. Ito na nga sinusubukan ko na ibalik yung outlet niya kahit alam ko na matatanggal ulit siya or lulubog pa rin siya mga dads. Ito mga dads, ibabalik na lang natin yung dalawang tornilyo. After nito, ititest natin siya. Magiging okay na kaya yung ginawa natin mga dads? Sabay-sabay natin panoorin. Tara, let's go! Ang ginawa natin. So maluwang yung wire ng isa. Tapos breaker. Sarang na ito pa. Buksan yung aircon. So test. Check. 220. So subukan natin mga dads. Hindi ko nakakakat yung video. Para makita natin kung ano. Ayan. Doon pa lang sa pag-ayan ni ma'am, okay na tayo. Goods na mga dads. Kaya maring landan eh. Ala, yung kumigwal. Ang payagi, balik. Ay! So naging problema niya mga dads. Ayun, loose contact. Loose connection doon sa outlet niya. Sa baba. So, yung outlet niya, so, wala pa daw si Mr. Si Mr. na lang daw nito. Okay na. Pero functional pa yun yung dalawa. Medyo lumulubog lang kasi yung holder niya, ayun, medyo may basag na. So, ayun mga dads, okay na tayo. Goods na. Yan na si ma'am. So, mga dads, maraming salamat. God bless!